sa ating mga SSS pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Herminia. Hi, Ma'am. Sabi niya, Ma'am, ask ko lang, yun bang ATM ko expired 2027? Gamit ko sa pensyon, pwede ba akong magpalit ng bangko? Kasi ngayon, Metrobank gamit ko. Ililipat ako, pwede ba yun? Paano po? Okay, dalawa yung i-discuss natin dito, Madam, ha? Number 1, regarding po sa expired mong ATM card, tandaan niyo po ha, kahit expired na yung ATM card natin, pero active pa din naman ang ating bank account. Kumbaga, yung card natin guys na expired na, hindi lang natin yan magamit physically sa mga machine, ATM machine, pero ang ating mga bank account ay active pa din yan. Kung meron kang banking online banking, kung meron kang online banking, makakagawa ka pa rin ng transactions dyan. Yung physical card lang talaga ang hindi mo siya magamit. Pag expired na yung mga ATM nyo dyan, mga ma'am and sir, or papa-expired na, all you have to do, bisita lang kayo sa branch ng inyong bank para po mag-update kayo or mabigyan kayo ng updated ng bagong ATM card. At kung sakali man po na yung ATM card nga expired na tapos may laman niya na gusto nyong i-withdraw, pwede po kayong mag-over the counter muna sa mga teller. I-withdraw nyo yung amount na nasa bank nyo. And then, yun, magpapalit na kayo guys ng bagong card. Number 2 naman po, regarding sa tanong nyo, madam, kung pwede kayong magpalit ng bank, magpalit ng DAEM sa inyong SSS, pwede po. Ang pinakauna mo pong gawin, pumunta ka po sa bank na gusto mong kumuha ng bank account, na yun yung gusto mong gawing DAEM, mag-open ka muna ng bank account doon. Pag meron ka ng deposit slip, pag okay na, nakakuha ka na ng iyong bank account, i-enroll mo yan as DAEM through your SSS online account. Parang yung ginawa mo nung una, di ba? Mag-login ka lang sa SSS online account mo, tapos i-enroll mo siya doon as your DAEM or disbursement account. And take note po, hintayin mo po na ma-approve ni SSS ang iyong bagong DAEM. Pag na-approve na, naka-receive ka na ng notice na approve na yung in-enroll mo na DAEM, tsaka mo po i-deactivate yung old DAEM mo na nandun. Okay? Ulitin ko lang, once na na-approve na yung in-enroll mo na bagong DAEM mo, mag-login ka ulit sa yung SSS online account, pupuntahan mo lang yan sa disbursement account, tapos hanapin mo yung old DAEM mo dyan, i-click mo yung deactivate. I-deactivate mo siya. Para po sa next na payout mo or kung meron ka mga claims with SSS, papasok na po yun sa bago mong DAEM. Clear ha? Wag na wag nyong i-deactivate yung old DAEM nyo hanggat hindi pa na-aprobahan ni SSS ang in-enroll nyong bagong DAEM. Meron dito dati guys na ang ginawa niya, dini-activate niya agad yung kanyang DAEM na naka-enroll kay SSS. Hindi pa nga siya nakapag-enroll ng bagong DAEM. Tapos nung nagkaroon na ng maglulong siya, wala siyang DAEM. Kasi na-deactivate niya agad. Dapat antayin niyo muna na ma-approve ang inyong bagong DAEM bago niyo i-deactivate yung old DAEM niyo. Okay? Pero kapag meron po kayong may SSS card, pag kukuha kayo ng may SSS card, hindi niyo kailangan i-enroll yun na DAEM sa SSS. Dahil automatic po na nakalink na yung kay SSS guys. Yun na ang inyong magiging main disbursement account, yung may SSS card. Alright, so ganun na po kabilis guys. And bago ko po end ang ating video for today, mga ma'am and sir, pakipalo naman po ang aming Facebook page, Amara's Aircon. Kung nakaplano po kayong bumili ng unit, naka-free delivery and free installation po kami ngayon. And don't worry po dahil affordable price ang ating mga aircon unit dahil direct dealer po tayo at direct warehouse. So ano pang hinihintay nyo? Mag-message lang kayo dyan, banggitin yung pangalan ko guys para ma-priority ko po kayong mai-assist. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.